Naalala nyo guys yung video na nagpalit ako ng hybrid inverter. So hindi pa naman siya katagalan. May mga nagre-request kasi, Wad Dilasag, ayusin mo, Wad Dilasag, i-explore mo. Ayan, subukan mo kayang ayusin, sabi nila. At dahil sa mga comment at mga request ninyo, eto siya ngayon guys. Pinayagan naman tayo para i-explore, subukang ayusin, kalikutin. Huwag sana masisiran lalo ha. I-try lang natin kung kaya nating ayusin. Kung hindi, edi talagang ganun talaga. Hindi naman tayo sinilang na expert sa repair. So, susubukan lang natin kung kaya nating i-revive or paganahin. Pero sa itsura pa lang kasi niya, talagang sakit sa ulo talaga. Malaki yung board nito. So, sa susunod na video natin siya kakalikutin kasi update lang ngayon. Kadarating lang to eh. Kaya wala pa akong idea, pag-aaralan ko muna bago ko siya i-explore, ipapakita sa inyo, tapos lahat-lahat. Okay, kasi sa video na to may bagong susubukan tayo na welding machine. Inverter welding machine from Predator. Ito, 350 ampere inverter welding machine from Predator. Alientek 350. Ang gagawin natin dito, i-unbox natin, bubuksan natin yung welding machine, titingnan natin yung loob niya, saka natin pang-welding. So sa mga gustong sundan, abangan yung unboxing, yung ating pag-tear down dito, tapos yung pag-repair natin. Susubukan natin kung makakaya natin. Much later. So buksan na natin. So para sa akin kasi, yung mga maliliit na welding machine, magagaan, tamang-tama para sa mga nagse-service. Hirap kasi kung malalaki yung welding machine natin tapos nahulog, mahirap pa nating isiksik sa sasakyan, lalo kung nagmumotor lang tayo. So ito, maliit lang siya. Ito, may kasama siyang welding cable, threaded ulit. Yan o. Okay. Tapos meron pa siyang kasama dito na welding shield. Pero mas maganda guys, bumili kayo ng ganito. Lalagay ko na lang sa description box. Mas maganda. Safe na safe yung mata natin. Ito, extra lang niya. Okay. Tapos, ito yung welding machine. Ayan o. Tapos, yung kanyang user manual, may kasamang yung salamin ng welding shield. Tapos, yung kanyang paniktik at brass. Then, yung kanyang handle ng welding shield. Pero talaga guys, mas maganda yung ganito. Hindi masisira yung mata natin at kinabukasan natin. So, dito tayo sa welding machine. So, eto siya guys. Yan o. So, eto guys yung harapan ni Predator 350. Meron siyang dalawang knob para sa kanyang arc force. Eto naman sa kanyang ampere. Minimum 20 to 350 ampere. Okay. Tapos, meron siyang indicator ng power, high temperature, tapos yung kanyang display. Importante ang display. Tapos may mga vent dito at dito yung kanyang output. Ito yung negative, ito yung positive. Threaded siya. Ang advantage ng threaded ay hindi siya basta-basta matatanggal. Hindi siya naglo-loose. Kahit nahila-hilain mo yan, gamit ang cable niya, hindi siya basta matatanggal. Okay? Yan. Tapos dito sa side, yung tatak niyang Predator, Alientek 350. Tapos, dito sa likod, yung kanyang switch. Tapos, yung kanyang power cord. Dito naman kay 400, mas malaki, mas mataba. Yun o. Mas mataba siya. Kasi nga, mas mataas yung kanyang power rating. Okay? Tapos, yung kanyang blower. Okay, so buksan muna natin siya bago natin subukan. Siya nga pala guys, para sa mga naghahanap ng budget, portable, maliit, kasyang-kasya sa bulsa at hindi masakit sa bulsa. Ang price po nito guys ay nasa 2,899 pesos. Available sa Lazada at Shopee. Nasa description box yung link. Ayan. So, ito yung loob niya guys. Yun o. Yun o. So, mas malaki siya kay kay 250. Yung board niya mas malaki. Yan o. Dito ay hindi pa rin nawawala yung kanyang mga safety feature. Yung mga dinagdag nila na safety feature niya. So, dito may mga separation siya. May mga butas. Yan o. To separate yung high voltage at
low voltage. So, hindi siya aabutin ng static. Tapos, fully laminated siya guys. Oh. Hindi siya basta-basta masisira when it comes sa mga moisture. Okay, tapos, meron siyang mga silicone dito para kahit paano hindi madudumihan. Yan. Okay. Tapos, dito sa kabila, ayan, tanggalin natin ito. So, dito guys ay may dinagdag na silang mga feature, mga safety feature niya. So, meron na siyang soft start to protect yung kanyang system, tapos yung kanyang circuit. Tapos, ito yung kanyang standby. Yung kanyang diode na bridge type ay vertical type na 50 ampere. Tapos, meron siyang malalaking dalawang capacitor, 400 volt, 470 microfarad na dalawang malalaki. Ito yung capacitor sa kanyang inverter, dalawa. Tapos yung kanyang transformer na malaki. Okay. Sa kanyang primary, tapos yung kanyang diode na heatsink, tapos yung kanyang blower. So ngayon, titingnan natin kung anong klaseng mga IGBT yung ginamit nila dito. At isa pang nakalap ko na information sa Predator ay gumagamit na sila ng makabagong technology. Ito yung tinatawag na SMT or Surface Mount Technology. At isa pa ay fully robotic yung gumagawa na sa mga product nila. Yung mga board, fully robotic na siya. So, iwas na sa error sa production. Kung minsan kasi sa manual, nalilimutan yung mga pyesa, yung hinang, may kulang, ganon. Gusto ko lang tingnan yung kanyang IGBT. Anong klase, ano yung mga spec niya. Ito lang naman ang gusto ko malaman dito. Yung spec ng kanyang input na IGBT, tapos sa kanyang output ng diode. Yung mga spec niya. Tapos ang ginamit nila dito na diode sa kanyang input ay 50 ampere. Kalimitan yan, 50 ampere. Kahit na anong klaseng welding machine yan. Kung minsan tataas yung welding machine, yung rating niya, dinodoble nila yung kanyang diode. Yung ibang mga welding machine kasi, ang ginagamit nilang diode ay yung horizontal. Pero parehas din lang sila na 50 ampere. Dinadalaw nila kung minsan mas mataas yung kanyang power rating. So, tingnan natin yung spec ng kanyang IGBT. Yan. I-zoom in natin. Okay. So, siya guys ay 60T65FD. So, siya guys ay 60 ampere. Malakas na siya guys. Ayan, dalawa. So, bakit wandilasag? Hindi siya full bridge at naka-bridge siya. Malamang guys, kung full bridge siya, mas mahal yung presyo niya. So, tingnan naman natin yung kanyang fast recovery diode sa kanyang output. I-zoom in natin ulit. So, ang ginamit nila dito ay ATG20. So, yan guys ay 80 ampere ang isa, tapos 4 na piraso kasi yung isang fast recovery diode ay dalawa yung laman sa loob, bali 4. So, malakas na siya guys. Okay. Naka 60 ampere sa kanyang input sa IGBT, tapos naka 80 ampere na 4 dito sa kanyang output. So, mabigat na rin yan. Malakas-lakas na rin. Okay. Full featured siya. Meron siyang soft start. Dalawang malalaking capacitor. Okay na. So, subukan natin yung kanyang luto. Subukan nating pangkat gamit ang 6013 na yung malalaki. Ito yung maliliit. Yan o. Ayos. Subukan pa natin. Butasin natin.
Tapos isigsag natin siya. Then sigsag. Isa pa. Isa pa. So, yan siya guys. Ito yung straight. Ito yung zigzag. Tapos, zigzag ulit. Sinigsag ko pa ulit dito. So, pinaglayo-layo ko siya kasi mainit. Nabubutas siya. Yan o. Kagaya dito, muntik na nabutas. Kaya, binitiwan ko siya ulit. Tapos, pinulit ko dito. Yan. Mainit kasi masyado. So kung straight lang, hindi siya masyadong mainit, okay lang kasi mabilis yung travel niya. Pero pag zigzag kasi, nag-steady sa isang lugar, umiinit. Kaya mabubutas. So okay naman siya guys para sa akin, para sa mga nagsisimula or gustong magkaroon ng personal na welding machine. Maliit lang siya, pwede nating isiksik sa ilalim ng sasakyan natin or sa ating mga aparador, sa ating mga briefan. Maliit lang siya. Tanggalin na natin. So, para sa mga interested na bumili ng ganitong welding machine, nasa description box po yung kanyang link. Ang price po niya ay nasa 2,899 pesos. Available po sa Lazada at Shopee. So, yan siya guys. O, maliit lang siya. Pwede nating itago. Para tayo nag-dequat lang. So, maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni Juan Dilasag. Para sa ating repair sa ating tawag doon sa hybrid inverter. Mainit ka pala. Ooh.